May mga pagkakataon ba na bigla mong naramdaman na parang may mali? Hindi mo alam kung ano, pero ramdam mo sa loob mo. Tahimik siya, malamig, at parang iba na ang enerhiya. Sabi niya pagod lang siya, kaya hindi nag-reply. Pero isang oras lang ang lumipas, may story na siya. Naka-makeup, naka-smile, at mukhang masaya. At doon ka mapapaisip, ako ba ang nagbago o siya? Pakinggan mo ako. Kapag ang isang babae biglang nag-iba ng ugali, hindi iyon basta mood swing. Hindi iyon simpleng pagod o stress. Sa psychology ng relasyon, lahat ng pagbabago sa emosyon ay may pinagmumulan ng enerhiya. At kapag ang enerhiyang iyon ay hindi na nakatuon sa'yo, ibig sabihin, may iba nang pinupuntahan. Madalas nating marinig na ang panluloko ay nagsisimula sa katawan. Pero sa totoo lang, nagsisimula ito sa isip. Nagsisimula ito sa mga maliit na lihim na hindi naman importante, sa mga mensaheng kaibigan lang, sa mga sandaling may ibang taong pinapasaya siya kahit hindi ikaw. Ang problema, karamihan sa lalaki ay hindi agad nakakakita ng mga senyales na ito. Kasi tayo, logical. Gusto natin ng ebidensya, ng malinaw na dahilan, ng proof. Pero ang babae, emotional being. Kaya bago mo pa man makita ang katotohanan, nararamdaman na ng katawan mo. Yung kutob mo, yung kaba sa dibdib mo. Yun na mismo ang subconscious mo na nagsasabing, bro, may mali. At dito pumapasok ang isang mahalagang aral mula sa Stoicism. Ang control, hindi mo makukuha sa kilos ng ibang tao. Pero makukuha mo ito sa paraan ng pagtugon mo sa totoo. Hindi mo kailangang maging paranoid, pero hindi ka rin dapat maging bulag. Sa video na ito, hindi natin pag-uusapan ang mga obvious na senyales, gaya ng pagtatago ng cellphone o yung palaging busy. Ang tatalakayin natin ay yung mga tahimik, pero delikadong galaw. Yung mga hindi mo agad napapansin, pero kapag pinagsama-sama, malinaw na pattern ng emotional disconnection. Kasi ang tunay na kataksilan, nagsisimula sa emosyon bago sa aksyon. At kung hindi mo ito nauunawaan, maaaring late mo na mapansin na unti-unti ka na palang nawawala sa mundo niya. Kaya kung gusto mong protektahan, hindi lang ang relasyon mo, kundi pati ang kapayapaan ng isip mo, tapusin mo ang video na ito hanggang dulo. Dahil bawat senyales na pag-uusapan natin ay hindi lang tungkol sa pagdududa, kundi tungkol sa pagmulat ng iyong awareness bilang lalaki. At bago tayo tumalon sa unang senyales, kung bago ka lang dito sa channel, mag-subscribe ka muna sa Aral Mula sa Stoicism, ang espasyo kung saan natutunan ng mga lalaki kung paano manatiling kalmado, matatag, at marunong tumingin sa katotohanan ng walang drama. At paki-comment sa baba kung saan ka na nakarating sa video na ito. Dahil kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin, handa ka nang alamin ang katotohanan kahit masakit. Handa ka na ba? Tara, simulan natin sa unang senyales. Sign number 1. Biglang nagbago ang ugali niya. Napansin mo bang parang may nagbago sa kanya? Parang overnight, yung dating masiglang babae na laging sweet, ngayon ay parang laging pagod, laging irritable, at laging malamig. Parang lahat ng ginagawa mo, mali. Kahit simpleng tanong mo kung kumain na siya, sagot niya parang wala sa loob. Hindi na siya gaya ng dati. At dito nagsisimula ang mga tahimik na pagbabago na madalas hindi natin agad napapansin. Hindi kasi biglaan nawawala ang pagmamahal ng babae. Hindi siya basta nagigising isang umaga at biglang ayaw na sayo. Unti-unti yan, dahan-dahan. At kadalasan, nagsisimula hindi sa katawan, kundi sa isip. Ang cheating, hindi laging tungkol sa pagtatraidor sa kama. Madalas, nagsisimula ito sa mga maliit na bagay. Yung simpleng pagngiti sa text ng ibang lalaki. Yung hindi na niya sinasabi sa'yo na may kausap siya kasi baka magtaka ka. Yung bigla na lang siyang may inside joke sa coworker o may bagong kaibigan online na hindi mo kilala. Maliit lang kung titingnan pero malaking shift yan sa emosyon. Kasi ang babae, kapag may ibang nagbibigay ng atensyon, validation at kilig, nagbabago ang emosyonal na direksyon niya. Hindi pa siya nagtataksil sa gawa. Pero unti-unti na niyang nilalayo ang puso niya sa'yo. At habang ginagawa niya yon,
nagsisimula siyang makaramdam ng guilt. Yung guilt na yan, hindi niya sinasabi pero ramdam mo. Kasi nagiging tension, nagiging iritasyon, nagiging space muna or busy lang ako. Hanggang sa maramdaman mong parang may invisible wall na sa pagitan yung dalawa. At alam mo ang masakit. Kapag gusto niyang tahimik ang konsensya niya, sisimulan niyang paniwalaan ang sarili niyang ikaw ang problema, na ikaw ang nagbago, na ikaw ang dahilan kung bakit siya lumalayo. At sa tuwing may konting tampuhan o hindi pagkakaintindihan, lalong tumitibay sa isip niya na may rason siyang maging malamig. Pero sa totoo lang, hindi ikaw ang problema. Ang totoo, may iba nang sumasalo ng emosyon na dati, sa'yo lang nakalaan. May ibang pinagmumulan ng ngiti niya. May ibang dahilan kung bakit bigla siyang nagiging masaya online. Pero tahimik kapag kasama ka. Kaya bago mo sisihin ang sarili mo, huminga ka muna at tanungin mo ng tapat ang sarili mo. Totoo bang hindi na siya masaya sa akin? O baka ibang tao na ang nagpapasaya sa kanya? Dahil minsan, hindi mo kailangan ng ebidensya para makita ang totoo. Kailangan mo lang ng lakas ng loob para harapin kung ano na talaga ang nangyayari. Sign number 2. Kailangan ko lang ng space. Narinig mo na ba yung linyang, "Babe, kailangan ko lang ng space"? O kaya naman, parang nawawala na yung sarili ko. Pamilyar, di ba? Ito ang classic line ng babaeng hindi na sigurado, pero hindi rin handang umamin na gusto na niyang umalis. Sa unang tingin, parang sincere. Parang gusto niya lang magpahinga, magmuni-muni, magbalik ng sigla. Pero kung maririnig mo ng mas malalim, may ibang tono sa pagitan ng mga salita. Yung tono ng isang taong hindi na naghahanap ng sarili niya, kundi hinahanda ang sarili niyang lumayo. Ang space na sinasabi niya, hindi laging tungkol sa self-growth. Madalas, ito ay soft breakup, isang testing phase para makita kung kaya niyang mabuhay nang wala ka. Gusto niyang subukan kung mamimiss ka ba niya, o baka mas gusto na niyang wala ka. At habang ikaw, sumusunod sa gusto niyang space, iniisip mong baka temporary lang ito. Ang totoo, unti-unti mo na siyang binibigyan ng lisensya para kalimutan ka. Habang tahimik ka, may ibang boses na nagsisimulang pumasok sa mundo niya. Habang umaasa ka, may ibang umaalalay. At habang iniisip mong okay lang kasi kailangan mo rin ng respeto sa space niya, ang hindi mo alam, may nakaabang na sa kabilang linya. Ito yung totoo. Ang babaeng may gustong ayusin, nakikipag-usap. Pero ang babaeng gusto nang umalis, humihingi ng space. Kasi sa ilalim ng salitang iyon, may mga subtext na hindi niya sinasabi. Gusto ko nang huminga, pero hindi na sa piling mo. Gusto kong maramdaman ulit ang kalayaan, kahit hindi ikaw ang kasama. Gusto kong makita kung kaya ko nang sumaya nang hindi ikaw ang dahilan. At kung lalaki ka na may pusong marunong magbasa ng pattern, mapapansin mong bago niya sabihin ang space, marami na siyang inihanda. Unti-unti siyang nagiging detached. Hindi na siya kasing responsive sa chat. Wala na yung dating effort at yung mga simpleng bagay na dati nagpapasaya sa kanya, ngayon parang wala nang dating. Kaya kapag sinabi niyang, "Kailangan ko lang ng space," huwag mong isipin na simpleng pahinga lang yon. Kadalasan, yun na ang pambungad sa exit. Ang nakakalungkot, karamihan ng lalaki, imbes na basahin ang totoo sa likod ng salita, nagpapakatanga sa pag-asa. Baka bumalik pa. Baka totoo ngang kailangan niya lang ng time. Pero ang katotohanan, habang binibigyan mo siya ng espasyo, mas nagiging madali para sa kanya na lumayo ng tuluyan. Dahil kung totoo talagang gusto ka pa niya, hindi niya kailangang lumayo para makita kung mahal ka niya. Kailangan lang niya ng isang bagay, katapatan. At kung nawala na yon, kahit gaano kalawak ang space mo, hindi na siya babalik. Sign number 3. Biglang sobrang honest. Napansin mo bang bigla siyang naging sobrang open? Yung tipong dati, tahimik lang siya tungkol sa mga detalye ng araw niya. Pero ngayon, parang biglang lahat kinukwento. Kanina, nag-lunch kami ni Mark, yung office mate ko. Pero friends lang ha. Si X? Oo, nag-chat lang saglit. Wala lang, closure lang daw. At sa una, mapapaisip ka, uy, buti naman. At least honest siya. Pero teka lang, ang tanong, honesty ba talaga yon? O illusion lang?
Yan ang tinatawag na controlled honesty. Yung tipo ng katapatan na pilit at may agenda. Sinasabi niya lang ang mga bagay na safe pakinggan para isipin mong wala siyang tinatago. Para mabawasan ang kutob mo. Para makuha ulit ang tiwala mo habang tinatago niya ang mga parte na ayaw mong malaman. Parang isang magician, ipinapakita niya kung anong gusto mong makita habang may nangyayari sa kabilang kamay na hindi mo napapansin. At dahil mukhang tapat, bumababa ang bantay mo. Iyon ang delikado. Mapapansin mo rin na habang dumadaldal siya, mas nagiging malamig ang tono. Mas detalyado ang kwento, pero parang rehearsed, parang may script. Kapag tinanong mo, mabilis ang sagot, walang pag-aalangan. Pero kung titigan mo ng matagal, may kulang sa emosyon. May disconnect sa pagitan ng mga salita at ng mga mata niya. Ang totoong honest na babae, hindi kailangan ipagsigawan ang honesty niya. Pero kapag paulit-ulit niyang sinasabi, "See? Honest naman ako sa'yo eh." Mag-ingat ka. Kasi kapag masyado nang pinupunto ang katapatan, madalas, may gustong itago sa likod niyon. Ang tunay na honesty, kalmado, tahimik. Hindi niya kailangang patunayan kasi nararamdaman mo. Pero ang illusion of honesty, yan ang ginagamit ng mga taong ayaw mapag-isipan pero may gustong itago. Sa psychology, tinatawag itong reverse trust tactic. Ibinibigay niya ang maliit na detalye para ikubli ang mas malalim na lihim. Parang binibigyan ka ng mumo para hindi mo hanapin ang tinapay. At habang mas nagmumukha siyang transparent, mas nagiging madali para sa kanya na itago ang totoo. Kaya kapag napansin mong bigla siyang naging sobrang open, huwag agad masilaw sa transparency. Minsan, yan ang pinakamagandang disguise ng pagtataksil, ang pagiging honest sa maling dahilan. Tanungin mo ang sarili mo, bakit niya kailangan ipaliwanag ng paulit-ulit kung talagang wala naman siyang tinatago? Dahil sa mundo ng relasyon, ang tunay na katapatan hindi sinasabi, nararamdaman. Sign number 4. Ikaw ang inaakusahan sa ginagawa niya. Minsan mapapansin mo, bigla na lang siyang nagiging sobrang suspicious. Lahat ng kilos mo, pinagdududahan niya. Bakit lagi ka sa phone mo? Sino kausap mo? Bakit hindi mo agad sinasagot yung tawag ko? At sa una, iisipin mo, baka nagiging clingy lang, baka insecure. Pero minsan, hindi insecurity yan. Projection yan. Isang psychological defense mechanism kung saan inaakusahan kanya ng mismong kasalanang siya ang gumagawa. Habang pinapaniwala kanyang ikaw ang may itinatago, siya pala yung nagdi-delete ng messages. Siya yung lumalabas para tumawag. Siya yung biglang laging may errand tuwing gabi. At habang abala ka sa pagpapatunay na wala kang ginagawang mali, mas nagkakaroon siya ng oras at dahilan para itago ang kanya. Yan ang masakit na laro ng guilt. Kapag hindi na niya makaya ang bigat ng konsensya, ang pinakamadaling paraan para maibsan yon ay ilagay sa iyo ang sisi. Para sa isip niya, pantay na kayo. Para maibsan ang hiya, gagawin niyang parang ikaw din ang may kasalanan. Kapag nahuli mo siya balang araw, handa na siya sa sagot. Kasi akala ko niloloko mo rin ako. Ginawa ko lang kasi pakiramdam ko, iba na yung kilos mo. At ayun na, biglang ikaw pa ang dahilan ng ginawa niyang kasalanan. Kaya habang nag-e-effort kang maging kalmado, habang pinapaliwanag mong wala akong ginagawang mali, ang totoo, nilalaro na niya ang narrative. Pinapalabas niyang pareho lang kayo, para kung sakaling mahuli siya, hindi na siya lalabas na masama. Psychologically, tinatawag yan na guilt transfer. Ang taong may kasalanan, gagamit ng drama, selos, at akusasyon para ikaw ang magmukhang may mali. At siya, parang biktima lang ng sitwasyon. Ang babaeng tapat, hindi basta nag-a-accuse ng walang basehan. Kasi ang tunay na selos, may ugat sa pagmamahal at takot na mawala ka. Pero ang selos na walang basehan, madalas may tinatakpan. Ito yung selos na galing sa takot. Takot na maranasan mo rin ang ginagawa niya. Kaya tandaan mo, kapag ang isang babae, biglang sobrang defensive, sobrang mapanumbat, at parang gusto ka laging mahuli sa kasalanan na wala ka naman, magduda ka. Hindi dahil guilty ka, kundi dahil baka siya mismo ang hindi na mapanatag sa ginagawa niya. At sa relasyon, kapag ang tiwala na palitan ng parinigan at paranoia, madalas hindi na totoo ang issue. Ang totoo,
may nagtatago na ng kasalanan. Kaya bago ka mapagod kakapaliwanag, huminto ka muna at tanungin mo ang sarili mo. Tinatanggol ko pa ba ang sarili ko? O ginagawang panakipbutas sa konsensya niya? Sign number 5. Nag-iiba ang ugali ng mga kaibigan niya. Napansin mo bang parang nag-iba rin ang mga kaibigan niya? Yung dati, kwela, makulit, palangiti. Ngayon biglang tahimik, iwas tingin, at parang may gustong itago. Hindi ka na tinatag, hindi ka na kinakausap, parang laging busy. Yan ang tinatawag na silent confirmation. Kasi madalas, ang barkada ang unang nakakaalam ng sikreto. At kahit hindi sila sang-ayon sa ginagawa ng kaibigan nila, babae sa babae may loyalty yan. Sila ang nagtatakip, sila ang nag-aalibi. Kaya kapag ramdam mong iba na ang energy ng barkada niya, huwag mo agad ipagsawalang bahala. Minsan, hindi mo kailangan ng screenshot or ebidensya dahil yung awkward silence ng mga kaibigan niya, madalas yun na ang pinakamalakas na kumpirmasyon. Sign number 6. Biglang nagbago ang itsura o lifestyle. Napansin mong bigla siyang nagbago? Bagong buhok, bagong damit, bagong pabango pati kilos, parang ibang tao na. At ang tanong mo, bakit bigla? Kung totoo yung self-improvement, isasama ka niya sa proseso. Tatanungin ka, bagay ba sa akin ito? Gusto niyang marinig ang opinyon mo. Pero kapag palihim, kapag defensive ibig sabihin, hindi para sa'yo ang pagbabagong yon. Iyan ang tinatawag na rebranding for a new audience. Biglang bumabalik ang glow, pero hindi dahil sa pagmamahal mo. Nagpapaganda siya oo pero para sa taong nagpapasaya sa kanya ngayon. Hindi masama ang magbago, pero kapag bigla, walang dahilan, at hindi ka kasali, malamang, may inspirasyong iba na nagbibigay ng spark na matagal mo nang hindi nakikita. Sign number 7. Ramdam na ng gut mo. May kutob ka bang hindi mo maipaliwanag? Yung parang may mali pero wala kang konkretong ebidensya? Yung kaba sa dibdib na ayaw mawala kahit anong paliwanag niya? Hindi yan paranoia, bro, instinct yan. Ang katawan mo marunong makaramdam bago pa makakita. Iba na ang tono niya, iba na ang energy. Parang nandyan siya pero emosyonal na siyang wala. Tandaan mo ito. Ang totoong pag-ibig hindi nakakalito, nakakapayapa. Kaya kung presensya niya mabigat at isip mo magulo, may dahilan yan. Huwag mong i-gaslight ang sarili mo. Ang instinct ng lalaki, malakas kapag pinakinggan. Huwag mo nang hintayin ang proof dahil sa oras na may makita ka, matagal na siyang emotionally lumayo. Minsan, hindi mo kailangang mahuli siya sa akto. Kasi ang puso, marunong magbasa ng katotohanan kahit hindi pa sinasabi ng bibig. Kung tumama sa iyo ang mga senyales na ito, huwag mo nang takasan ang totoo. Masakit, oo, pero mas masakit kung patuloy mong ipipilit ang taong unti-unti nang umaalis. Mag-comment ka sa baba kung naranasan mo ito. Baka ang kwento mo, maging dahilan para magising ang ibang lalaking dumadaan sa parehong sitwasyon. At kung gusto mong maintindihan kung paano mo babawiin ang respeto at emosyonal na koneksyon, panoorin mo ang susunod kong video. Ano ang dapat mong gawin? Kapag nalalamig na siya, tandaan mo ang babaeng tunay na nagmamahal, ipinaglalaban ka, hindi itinatago. At ang lalaking marunong tumanggap ng katotohanan, yun ang lalaking lumalakas sa gitna ng pagkawala. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-follow ang aral mula sa Stoicism para sa mga usapang tungkol sa emotional control, masculinity, at psychology ng tunay na relasyon.